May mga alaala sa buhay natin na kahit lumipas ang buwan, taon o dekada ay sariwa pa rin nating nababalikan. Mga alaala na kahit sabihin pang tapos na ay bumabalik pa rin sa iyo para yakapin ka at ipaalala na minsan ay nangyari sila. Dear Papa Van, magandang araw sa inyong lahat. Di ko sigurado kung mababasa nyo ang sulat kong to pero kung sakali man, salamat po. Hindi ko kwento ang sasabihin ko sa inyo ngayon, kundi kwento ng isang taong mahal na mahal ko. Siya ang Lola Weng ko. Ako nga pala si Chami ng Cavite. Sana'y magustuhan nyo ang ibabahagi ko ngayon. Dahil para sa akin, ito ang pinakamagandang kwento na nangyari at narinig ko sa buong buhay ko. Kwento ito kung paano magagawa ng pag-ibig na ipaalala sa iyo kung gaano kasarap na maranasan ito. Sisimulan ko ang paglalahad nung nasa kusina kami ni Lola. Hilig kasi nitong pinagluluto ako. Chami apo, halika na rito, kakain na. Ayan ni Lola. Saglit lang po Lola, tinitext ko lang po si Mama, tugon ko. Ay, dalian mo dahil ayokong lumamig tong adobong niluto ko. Andyan na po, madaling sabi ko. Magugustuhan mo tong luto ko. Paborito to ng mama at lolo mo. Sayang nga lang po at wala si mama. E asan daw ba siya? Abay di ko na siya nadatnan pa kaninang umaga reklamo ni Lola. May kinausap daw pong buyer ng bultuhang sabon sa Laguna. Mamayang gabi pa raw makakauwi. Talaga yung nanay mo. Imbes na nakakasabay nating kumain ay mas inuuna pa yan. Alam mo ba noon, hinding-hindi kakain ng sino man sa bahay hanggat di kumpleto ang lahat. Kaya malaking konsensya yon sa taong huling dumating dahil galit na sa kanya mga taong naghihintay para makakain na. Kwento ni Lola. Naku Lola, huwag niyo pong gagawin yun ngayon kasi titirik po mga mata natin sa gutom kahihintay kay mama kung sakali. Alam niyo namang laging wala yun. Biro ko sa lola ko. Ay, hayaan mo na siya. Matanda na siya. Kaya na niya sarili niya. Ikaw na lang ang inaalala ko ngayon. O siya, umupo ka na at magsasalok na ako ng adobo sa mangkok. Ako na lang Lola. Umupo na lang po kayo. Ay hindi, ako na. Ako na po Lola. Kayo na nga ang nagluto. Kayo pa ang maghahain? Ako na po. Salamat apo. Damihan mo ang manok ha? Magiliw na bilin ng lola ko. Opo. Lola. Saglit akong natigilan nang buksan ko ang kaldero. Ano yun? Wala pong manok. Anong walang manok? Ito pong adobo nyo, walang manok. Sa sinabi ko ay napatayo siya. Ano? Ang imposible naman yung sinasabi mo. Sandali nga, at baka di mo lang alam ang kaibahan ng manok at patatas? Wala po talaga Lola. Nakangiting kumpirma ko. Meron yan. Bay, wala nga. Aba, saan napunta yung manok na niluto ko? Takang anya. Lola, mukhang di nyo nilagay ang manok. I-check ko lang po sa ref. Hindi imposibleng yun pang makalimutan ko. Naalala ko ang laurel pero ang manok nakalimutan ko. Lola, nakalimutan nyo nga pong ilagay. Andito po sa ref ang manok. Nakangiting ka ako sabay kuha ng manok na nakabalot ng plastic sa ref. Paano? Kamot ulong ani Lola. Hayaan niyo na po Lola. Okay na ako sa patatas.
Pagpapakalma ko sa kanya. Ano bang sinasabi mo dyan? Adobo yan. Dapat may karne. Di naman yan adobong patatas eh. Nalulungkot naman ako. Iling na ni Lola. Huwag na po kayong malungkot, Lola. Hayaan nyo na. Mamaya, ipakulo na lang natin ang karne at isahog natin sa gawa niyong adobo. Marami naman pong oras mamaya para matikman din ni Mama. Nung araw kapag nagluluto ako, nakahain na lahat ng kailangan ko. Nahiwa ng lahat mula sa panggisa hanggang sa karne at gulay na gagamitin. Lahat yun, hinahanda ng lolo mo para pagluluto na lang ang gagawin ko. Sinisiguro niyang lahat ay nasa mesa na para mabilis kong madampot lahat. Kwento niya. Lagi po yun, Lola? Oo, araw-araw. Alam yan ng mama mo. Walang mintis kung tulungan niya ako sa kusina. Di siya marunong magluto pero nagagawa niya akong tulungan sa paghahanda. Tapos alam mo ba, tuwing lagi niyang sinasabi na ang sarap ng luto ko, kahit gisa pa lang ang nagagawa ko. Kung makasabi siya ng masarap akala mo natikman na niya. Ang supportive naman ng lolo, sana all, bulalas ko. Sana all na ano? Wala Lola. Millennial term lang po yun. Ihahain ko na ang adobong patatas, Lola. Kaya wag nang magtanong para di magtampo ang nalutong patatas nyo. Biro ko. Isa lang yan sa ilang daang bagay na madalas nakakalimutan ng lola ko. Normal na yan para sa amin ni Mama. Matanda na rin kasi si Lola. Maunawaan nyo naman kung bakit siya ganito ngayon. Pasensya lang talaga at pag-intindi ang baon ko lagi kapag nakakalimot si Lola. Ako lang naman kasi ang madalas niyang makasama. Ako ang tagapaalala niya sa lahat. Lola, minsang hanap ko sa kanya. Inaaya kasi kami ni Mama na kumain sa labas noon, Papa Van. Andito sa kwarto, Apo. Okay ka na, Lola? Nag-text na si Mama Andun na raw siya. Dalian daw natin kasi gutom na siya. Bakit kasi di na lang dito sa bahay kumain syempre para naman makalabas-labas kayo, Lola. Paliwanag ko. O sige, tara na. At baka nag-aalburoto na ang nanay mo. Lola? Pagpipigil ko sa kanya nang mapatitig ako sa mukha niya. Ano yon? Takang anya. Yung kilay niyo po. O bakit anong meron sa kilay ko? Yung sa kaliwang kilay lang po kasi yung naguhitan niyo. Agad siyang lumapit sa salamin. Ha? Imposible naman yan. Nang pareho na kaming nakaharap sa salamin na hindi ko na napigilang matawa. Parang uod sa lupa, Lola. Isa lang yung meron, biro ko. Ay, ano ba to parang naalala ko kanina nalagyan ko naman to. Paliwanag niya. Para po kayong si Gloria Romero sa tanging yaman na pelikula, Lola. Ganyan din siya. Nakalimutan din niyang guhitan ang isang kilay niya. Gloria Romero? Naku, napakagandang babae nun. Alam mo ba, sabi ng lolo mo, nung nakita daw niya si Gloria Romero nung kabataan niya, napatulala na lang daw siya sa sobrang ganda. Nagawa ko pa ngang magselos nung kinuwento niya yun Mula noon, ayaw ko nang nanonood siya ng pelikula ni Gloria Romero dahil nagsiselos talaga ako. Pero isang araw, nawala yung selos ko nung seryoso na sinabi niya sa akin na, "Nano po, Lola?" Hirit ko. Nawala ng mas gaganda pa sa akin. Kahit pa idikit sa akin ang pisngi ni Gloria Romero. Kilig na ani Lola. Ay, kinilig ka naman, Lola. Iba siya Sino bang di maliligayahan sa ganon?
Namula pa nga ang pisngi ko nung sinabi niya yun. Naalala ko nasa bahay kami ng tiyahin ko noon nung sabihin niya yun. Kwento ni Lola. Ganda mo Lola, ang haba ng hair mo. Natatawang sabi ko. Ano bang mahabang buhok ko napakaikli nga at kulot pa. Ay, di na gets. Tara na lang la, kasi mamaya bubungangaan na naman tayo ni Mama. Pasimpleng aya ko kay Lola. Sa tuwing nakakalimot si Lola sa mga bagay na ganito, bigla niyang isisingit sa usapan si Lolo. Isisingit niya ang alaala nila na nakakapagtakang malinaw pa sa kanya. Samantalang sobrang tagal na panahon na nung naganap yun. Pero yung mga bagay na ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakakalimutan na niya agad. Tulad ng sinabi ko sa kanya kanina. Ako ang nagsisilbing taga-paalala kay Lola sa lahat ng mga bagay na nakakalimutan niya. Kung si Mama lang kasi Papa Van, wala itong pasensya na gagawin yun para kay Lola. Nung una siguro oo, pero nung tumagal ay binili na niya si Lola sa akin. Lalo na nung nagsimulang lumakas ang negosyo namin. Kaya kami lagi ni Lola ang magkasama. Oh Lola, yung pamaypay nyo, naiwan nyo sa tindahan ni Aling Soling. Anong pamaypay yan? Ito po. Pansin kong napangiti siya nang makita niya ang hawak ko. Ang pamaypay ko? Mabuti na lang at nakita mo. Tuwang-tuwang anya. Inabot po sa akin nung anak ni Aling Soling. Naiwan niya raw kanina nung bumili kayo ng patis. Mukhang nilapag ko ata kanina nung kumuha ako ng barya sa aking pitaka. Anya. Alam mo Lola, palitan na natin tong pamaypay nyo. Sa linggo after nating magsimba tara sa bayan at bibilhan kita ng pamaypay. Mukhang wala na kasing hanging nilalabas yung pamaypay nyo Pasira na yung ilang kahoy. Marumi na rin ang tela. Una ko nang biglang umiba ang timpla ni Lola. Ay ano bang sinasabi mo dyan? Kahit may halo pang ginto ang pamaypay na bibiliin mo sa akin. Ay, di ko yung gagamitin. Di ko pagpapalit to sa sinasabi mo. Kahit gaano pa yan kabago. Kahit bigay pa yan ng kung sinong Poncio Pilato. Anya. Ang dami ng sinabi nagsasuggest lang naman. Di mo alam kung gaano kahalaga sa akin to? Patampong anya habang hawak ng mahigpit ang pamaypay niya. Dapat kapag mahalaga sa inyo, di nyo basta-basta bibitawan at iiwan. Hirit ko. Kumuha nga ako ng barya sa pitaka ko. Napahinga na lang ako ng malalim dahil hindi ko pa rin gets si Lola. Lola, bakit ba kasi di pa natin palitan yan? Di ko na to pwedeng palitan dahil bigay to ng lolo mo. Sa sinabi niya ay saka ko pa lang siya naintindihan. Kailan po? Nung araw na ipapanganak ko ng nanay mo. Pinagpapawisan na ako noon. Palibhasa, buwan ng Abril. Kataasan ng araw. Hindi ko alam na ilang oras na lang ay manganganak na pala ako. Nasa bangketa kami noon. Binilhan niya ako ng ice tubig sa gilid at bumili siya ng pamaypay. Ito yun. Tapos pinampaypay niya sa akin hanggang sa naramdaman ko ng sakit sa tiyan ko. Alam na naming pareho na manganganak na ako sa araw na yon. Habang nakasakay kami sa tricycle noon ay panay ang paypay nito sa akin. Hanggang sa ospital ay ganun ang ginagawa niya. Hanggang sa may labas ko ang nanay mo, ganun pa rin. Nakapaypay pa rin ito sa akin. Pinapatigil ko na nga siya dahil alam kong nangangawit na siya. Sabi niya, ayos lang, hayaan ko lang daw siyang gawin yun. Mas mahirap daw ang ginagawa kong sakripisyo.
Nakangiti na noon si Lola at tila nakalimutan niya ang tampo niya sa akin. Aw, totoo yan Lola? Kahit tanungin mo lahat ng aming mga kakilala, alam nila yan. Lagi kong binibida yan dahil ramdam ko na mahal ako ng lolo mo. Kaya kung sinasabi mong palitan ko na ang pamaypay na to, di ko yun magagawa. Kalakip ng bawat kahoy na pasira at mantsa sa tela ng pamaypay na ito ang pagmamahal sa akin ng lolo mo. Hindi ko maiwasang madala sa tindi ng linyahan ni Lola. Lola, ano yon? Anya. Ulitin mo yung sinabi mo kasi ipopost ko po yan sa Facebook ko. Hirit ko. Ipopost sa Facebook? Wag na pala. Tara la, merienda na po tayo. Nagtuloy-tuloy ang pagiging makalimutin ni Lola na madalas ay ikinadidismaya niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang kwenta dahil kahit simpleng bagay lang ay di na niya maalala. Pinapakalma ko siya lagi pero may mga ilang pagkakataon na di ko magawang pagaanin ang kanyang loob. Nauunawaan ko naman kasi nga di naman ganun kadali ang pinagdadaanan niya. Kaya lang Papa Van, may mga pagkakataong tila sinusubok kami ng panahon dahil sa kalagayan ni Lola. Nag-alala talaga kami ng labis nang hindi na siya makabalik mula sa pamamalengke. Humingi ka na ba ng tulong sa pulis, Chami? Alalang ani Mama. Opo ma, nagpatulong na po ako sa mga tanod dito sa atin. Uwe, anong ginagawa nila? Umikot na po yung iba sa kabilang barangay, baka raw nagawi si Lola ron. Bakit kasi hinayaan mong umalis ang lola mo eh? Alam mo namang makakalimutin na yon. Maggagabi na Chami, wala pa siya. Kalma ka lang ma kasi di naman lalayo ng todo si Lola. Alam ko na pong gabi na at matanda na siya at ulyanin na siya pero kalma lang po kayo at mahanap din po siya. Baka nagpunta lang yun sa kakilala niya at nakalimutan ng oras dahil napasarap sa kwentuhan. Huwag nga po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sige na ma. Tatawagan ko na lang kayo ulit mamaya. Pagkababa ko ng phone ay saka naman lumapit sa akin ang tanod. Wala na ba kayong ibang kakilala na baka dinalaw ng lola nyo? Tanong ng tanod. Napuntahan na natin lahat eh. Isang ikot pa tayo at baka naman naglalakad na ang lola nyo papunta rito. Ano nga bang oras siya umalis ng bahay nyo? Bandang 4:00 na po yun eh. Sabi may titingnan lang daw sa palengke tapos babalik din daw agad. Mag-9 na ng gabi pero wala pa rin siya. Ngayon lang po nangyari to. Well, sana nga andyan lang sa tabi-tabi ang lola nyo. Delikado pa naman ngayon at nagkalat ang mga loko-loko. Diyos ko, huwag naman po sana. Hanggang sa mapahinto kami sa tapat ng isang waiting shed. Chami, apo. Ikaw ba yan? Anya. Lola! Bulalas ko sa sobrang tuwa. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit sa labis kong pag-aalala, Papa Van. Ikaw nga po. Anong ginagawa niyo rito sa waiting shed? Di ko na kasi maalala kung saan nang daan sa atin eh. Saan po ba kayo galing la? Segunda ng tanod. Sa palengke. Naghanap ako ng gawgaw tapos may nadaanan akong nagbebenta ng buko. Bumili ako tapos naiba ang liko ko. Di ko na maalala kung saan ako dapat dadaan para makauwi. Kwento ni Lola. Lola, lagi naman po kayo sa palengke. Bakit po di nyo agad maalala pabalik? Ang lapit lang po nun sa bahay eh. Hindi ko alam. Bigla na lang akong walang naalala. Anya habang hawak ang kanyang ulo. Mabuti pa. Ihatid ko na kayo sa inyo at tatawagan ko na rin yung ibang kasamahan ko para tumigil na sila sa paghahanap.
Kuya, kahit puntahan nyo na po ang mga kasama nyo. Ako na pong bahala sa lola ko. Salamat po ha. Buong pusong pagpapasalamat ko sa tanod. Pasensya ka na kung pinag-alala kita, Chami. Ani Lola. Wala po yun, Lola. Gusto niyo na po bang umuwi? Mahinaong tanong ko. Pwede bang mamaya konti? Medyo masama pang loob ko. At ayaw kong dalhin yun sa loob ng bahay. Anya, sige lang po. Kanina natakot ako. Kasi akala ko, di ko na mahahanap ang bahay. Di ko na kayo makikita. Malungkot na ani Lola. Kalma lang po, Lola. Ganito na lang ba ako lagi? Lahat-lahat? Makakalimutan ko? Ganito na lang ba ako lagi? Pasanin niyo ng nanay mo? Huwag niyo pong sabihin yan. Di po kayo pasanin. Makakaya niyo pa bang alagaan at intindihin ako kapag tuluyan ko ng makalimutan ng lahat? Oo naman po, Lola. Nakangiting tugon ko. Paano kung isang araw kahit pangalan niyo, di ko na alam? Paano kung isang araw, di ko na maalalang lola mo ako? Apo kita. Anak ko ang nanay mo. Paano kung isang araw, kahit ang alaala ng lolo mo sa akin ay wala na rin? Di po yun mangyayari, Lola. Manalig po tayo. Matagal na akong nananalig. Pero habang tumatagal, parang gusto nang tanggalin ng Diyos ang lahat ng meron sa utak ko ngayon. Ang lahat ng meron sa alaala ko ngayon. At natatakot ako. Natatakot ako na paggising ko, wala na akong maalala. Burado na ang lahat. Di ko alam kung paano ako mabubuhay sa ganon. Anya na tila nababahala na. Lola, huwag po kayong masyadong mag-isip ng ganyan. Paano di ako mag-iisip ng ganito? Ultimo tsinelas ko, hindi ko na maalala kung saan ko huling naisuot. Hindi ko na maalala kung saan ko nilagay. Kahit yung asin na kagagamit ko lang sa pagluluto, hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Paano hindi ako mag-iisip ng ganito, Chami? Natatakot ako. Natatakot akong maging walang kwenta. Walang pakinabang. Walang gamit sa mundong to. Naluluhang anya kaya maging ako'y nalulungkot na rin. Andito lang po ako, Lola. Di nyo kailangang matakot. Kasama nyo ako. Pagpapakalma ko sa kanya. Kung andito lang ang lolo mo ngayon, baka mabawas-bawasan ang bigat sa dibdib ko. Pero wala na siya eh. Nauna na siya. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa waiting shed na yon. Di ko rin kasi basta-basta napakalma ang lola ko. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot sa nakita kong lungkot sa kanya. Kung dati nagagawa niyang baliwalain ang mga mumunting pagkalimot niya sa mga bagay-bagay, ngayon ay ibang-iba na ang dating nito sa kanya. Sobrang nalungkot na siya. Mula nung araw na naligaw si Lola ay di na nanumbalik ang sigla niya. Madalas na itong nagkukulong sa kanyang kwarto at parang wala nang gana. Ayaw magkikilos dahil sa takot na baka sa bawat galaw niya ay may problema na namang idudulot dahil sa pagkamakalimutin niya. Awang-awa ako nun. At wala naman akong magawa para mapagaan ang loob niya. Dinagdagan ko na lamang ang paraan para
ipakita sa kanya na naiintindihan ko ang kalagayan niya. Na nandito lang ako para sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Gusto kong iparamdam sa kanya na kung ano man ang pinagdadaanan niya, andito ako para sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Lola, may hinanda po ako para sa inyo. Ube halaya at gatas ng kalabaw. Di ba paborito nyo to na merienda? Bulalas ko, isang tanghali. Salamat, Chami. Ilapag mo na lang dyan at kakainin ko mamaya. Baka mamaya baka mamaya di nyo na naman galawin to eh. Langgam pang makinabang. Sayang naman po. Kakainin ko yan mamaya kapag nakaramdam ako ng pangangalam ng sikmura. Hayaan mo muna ako, apo. Anya na nakatulala sa bintana. Lola, isang linggo na kayong nagkukulong dito sa kwarto eh. Namumutla na kayo. Namimiss na kayo ng mga halaman nyo sa labas. Di na nadidiligan ng maayos. Hinahanap ang mga kamay nyo. Hinahanap kayo, paglalambing ko. Kung mamamatay sila, mamamatay sila. Di nila ako kailangan para mabuhay. Ako, Lola, kailangan kita. Kailangan kita makitang masaya ulit. Sa sinabi ko ay napabuntong hininga siya. Para ka talagang si lolo mo. Makulit. At di titigil hanggat di ako napipilit na gawin ang gusto niya. Ayaw mo yun, Lola? Kahit wala na si Lolo, andito naman ako na nagtutuloy ng ginagawa niya para sa'yo. Hirit ko. Natutuwa naman ako, apo. Kapag nakikita kita na, inaalalayan ako. Naalala ko ng lubos ang lolo mo. Tulad mo, di rin siya nagsasawa na alagaan ako. Kwento niya. Nakikitaan ko na siya ng ngiti kaya marahan kong hinawakan ang mga kamay niya. Di ako magsasawang alagaan kayo, Lola. Mahal na mahal ko kayo eh. Di ba alam niyo yon? Alam na alam ko. Kaya pagpasensyahan mo na kung ganito na ngayon ang lola mo, ha? Kapag ganitong malungkot po ba kayo, Lola, ano po bang ginagawa ni Lolo sa inyo? Hindi pa man kumakalat ang lungkot sa katawan ko, alam na yan ng lolo mo. Anya, paano po? Siguro kasi konektado na kami sa isa't isa kaya bawat nararamdaman ko, nararamdaman na rin niya. Ganon din ako sa kanya. Alam mo kapag nalulungkot na ako, kapag pakiramdam ko babagsak na yung katawan ko sa sobrang lungkot, pipitas yan ng iba't ibang klase ng bulaklak na makikita niya. May santan, gumamela, minsan humingi pa yan ng rosas dun sa kapitbahay namin. Meron yung bibigyan siya, minsan na may pagbabayarin. Tapos magsusulat siya sa mga maliliit na kwadradong papel ng mga bagay na nagpasaya sa akin dati at isa-isa niyang ididikit yun sa mga bulaklak na natipon niya at isa-isa niyang iabot sa akin yun para amuyin at basahin ko ang nakadikit na papel. Nagawa po yun ni Lolo? Lagi. Tuwing nalulungkot ako ay ginagawa niya yun. Di siya nagsasawang maglibot para makahanap ng pinakamagandang bulaklak na ibibigay sa akin. Di siya nagsasawang magsulat sa mga maliliit na kwadradong papel ng mga bagay na minsang nagpasaya sa akin para mapagaan ang loob ko. Mahal na mahal kayo ng lolo. Sambit ko at mahal na mahal ko rin siya, ani Lola. Sayang nga lang po at hanggang alaala na lang po siya.
Gusto kong bawiin ang huling sinabi ko sa kanya, Papa Van. Baka kasi mas lalong malungkot si Lola. Pero nung tingnan ko siya ay nakita kong nakangiti ito at para bang tanggap na niya. Na hanggang alaala na lang talaga si Lolo sa kanya. Di naman ako nanghihinayang na hanggang alaala na lang siya. Kasi para sa akin, malaking bagay na yung mga alaalang yun para maging masaya ako. Pagpapaalala sa akin yun, Apo, na minsan dumating ang totoong pag-ibig ko. Sa totoo lang, di lahat pinapalad na magkaroon ng marami at magagandang alaala sa pag-ibig nila. Pinalad ako ron at buong buhay akong magpapasalamat sa Diyos dahil isa ako sa mga napagbigyan nun. Ani Lola na tila narinig ang saloobin ko. Kahit wala na siya, La? Di nyo na siya nahahawakan at nakakasama pa? Di ko kailangang lagi siyang makita at makasama para maramdaman ko na mahal niya ako. Baon-baon ko na yun sa akin. Yung pag-ibig namin sa isa't isa, alam kong andito lang. Di naman nawala yun, Apo. Kahit minsan, di nabawasan. Di naman kailangang laging nakikita mo yung taong yun para masabing mahal mo siya. Basta pag mahal mo siya, mararamdaman mong andyan lang siya. Kahit di ka na pagbigyan pa ng Diyos na makita siyang muli. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabing yun ni Lola. Bigla ko po tuloy na miss si Lolo. Araw-araw akong nangungulila sa lolo mo. Lalo na sa mga panahon na marami akong nakakalimutan. Natatakot kasi ako eh. Natatakot ako na tuwing nakakalimot ako sa isang bagay ay papalapit na ako sa paglimot sa mga alaala ng lolo mo. Parang di ko ata kakayanin yun kasi yun na lang sa ngayon ang pinanghahawakan ko para maging masaya. Dugtong ni Lola. Lola, ikwento nyo lang na ikwento sa akin lahat ng alaala mo kay Lolo, ha? Bilin ko. Para saan po? Para kung sakali man na... Para kung sakali mang alanganing tugon ko. Para kung sakaling ano... Para ako na po yung bahalang magpaalala sa inyo ng lahat-lahat. Isa-isa. Di ako magkukulang sa pagkwento. Promise ko, Lola. I-memorize ko lahat ng bawat detalye sa kwento nyo para madali kong mapaalala sa inyo kapag dumating na yung araw na yon. Gagawin mo yun, Apo? Paniniguro ni Lola. Kung ang mga alaala na lang po ni Lolo ang nagpapasaya sa inyo, gagawin ko po lahat para ibalik sa inyo kung sakaling di nyo na po maalala balang araw. Dugtong ko. Makakaya mo ba yun, Apo? Kakayanin ko, Lola. Kasi gusto kong masaya kayo. Gusto kong maging masaya kayo habang andito kayo. Paalala mo sa akin kung paano niya ako sinusuklayan ng buhok sa gabi bago kami matulog. Gusto niya kasi hindi ako naalinsanganan sa buhok kong magulo habang nakahiga. Opo, tugon ko. Ipaalala mo sa akin na tuwing bago sisikat ang araw ay may nakuha na itong 2 bote ng gatas ng kalabaw na paborito kong iniinom at inihahalo sa bagong painit na kanin. Opo, ipaalala mo sa akin na bago kami matulog ay ipapatugtog niya ang paborito kong kundiman para mas lalong mahimbing ang aking pagtulog. Sige po, Lola, nakangiting sagot ko. Ipaalala mo sa akin ang bawat damit kong may mga butas na nagagawa niyang
Tahiing mag-isa dahil di ko na kayang makita ang mga to sa labo ng aking mga mata at panginginig ng aking mga kamay. Opo, Lola. Ipaalala mo sa akin na tuwing sasapit ang gabi, bubuksan niya ang debaterya naming radyo at sasabayan namin ng sayaw ang kantang mapapakinggan namin. Wow, sure Lola. Ipaalala mo sa akin na tuwing naglalakad ako ay lagi niyang hawak ang kamay ko para ramdam kong di ako nag-iisa saan man ako magpunta. Na sa tuwing nag-aaway kami, tuwing nagkakaroon kami ng problema, ay yayakapin ako nito mula sa likuran at hinahalikan sa aking batok at balikat para ipakita sa akin na maliit lang mga problemang yon kumpara sa pagmamahalan naming dalawa. Kapi po Lola, ipapaalala ko po yan araw-araw. Ipaalala mo sa akin na di niya ako iniwan kahit mas madaling bitawan na lang ang aking kamay. Na dapat akong magpasalamat sa kanya dahil binigyan niya ako ng isang anak na nagbigay sa akin ng isang magandang apo at habang buhay ko tong ipagpapasalamat hanggang sa kabilang buhay. Opo Lola. Ipaalala mo sa akin na mahal kita ha. Higit sa lahat, iyon ang huwag mong hahayaang makalimutan ko. Anya na nakaduro pa sa akin habang nakangiti. Hindi ko po yun makakalimutan Lola. Mahal na mahal ko rin po kayo. Tugon ko sabay yakap sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan na ngang binawi ng Diyos ang mga alaalang naipon ni Lola sa buhay niya. At tulad ng pangako ko sa kanya, araw-araw kong ikukwento sa kanya ang mga alaala na meron sila ni Lolo. Hindi yun naging madali dahil sa tuwing sisimulan ko nang sabihin yun sa kanya ay sasalubungin niya ako ng nagtatakang mukha na para bang wala siya sa mismong sarili niyang istorya. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong ganun si Lola pero pilit kong pinapatatag ang aking loob. Pagtsatsagaan ko to hanggang sa unti-unti ay maalala niya. Na minsan na ang lahat ng mga yon ay totoong nangyari sa kanya. Ramdam kong matatagalan pa yon. O baka nga, hindi na mangyari pa. Pero ayokong mawalan ng pag-asa dahil alam ko, bago pa mawala ang mga alaalang ito sa kanya, ay ito rin ang nagbigay ng pag-asa sa kanya para ipagpatuloy pa ang kanyang buhay. Maraming salamat Papa Van sa pagbahagi ng kwento ng aking lola sa inyong mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral dito. At sana ay isama nyo rin sa inyong mga panalangin ang lola ko. Na sana ay bumalik na ang mga alaalang minsan ay nagpasaya sa kanya. Lubos na gumagalang, Chami.